Sa isang bansang may 7,000 isla, hindi lamang ganda ng kalikasan at masasarap na pagkain ang hatid ng Pilipinas. Sa bawat sulok, may mga kwentong bumubulong sa gabi, mga alamat na isinali ng mga ninuno at mga hiwagang hindi pa lubos na papaliwanag ng siyensya. Sa videong ito, aalamin natin ang mga misteryosong lugar sa Pilipinas. Huwag kang bibitaw dahil ang ating number 1 ay kakaibang kwento ng isang syudad na maaaring makita lamang ng mga piling tao. Mr. D. At number 15, Mabua Pebble Beach, Surigao del Norte. Isang baybayin na tila bilyong-bilyong batong pinulbos ng kalikasan sa Mabua Pebble Beach sa Surigao City. Hindi buhangin ang sasalubong sa inyong mga paa kundi mala marbles na mga makikinis na batong kasing dami ng alon. Ang mga lokal at turista ay naniniwala na therapeutic ang paglalakad dito. Parang minamasayang yung talampakan habang hinahampas ng malinaw na tubig dagat. Ang beach na ito ay kakaiba at pinaniniwala ang may kapangyarihang magpagaan ng pakiramdam. Pero ang tanong, saan kaya galing ang napakaraming batong ito? Misteryo pa rin ito sa maraming scientists. Number 14, Vulcan Point, Taal, Batangas. Sa gitna ng pinakakilalang bulkan sa Batangas ay may kakaibang geographical anomaly. Ang Vulcan Point ay isang maliit na pulo sa loob ng lawa na nasa loob ng isang pulo na nasa loob pa ng isang lawa. Para itong islandception na pinag-usapan ng mga heograpo sa buong mundo. Makikita ang Vulcan Point sa Crater Lake ng Bulkang Taal, ang isa sa pinakamaliit ngunit aktibong bulkan sa mundo. Sa tuwing sumasabog ang bulkan, ang munting isla na ito ay mistulang bantay na hindi natitinag dahil para mabuo ang mga alamat na may bantay na espiritu ang lugar. Number 13, Magnetic Hill, Los Baños, Laguna. Kung akala nyo fiction lang ang mga sasakyang umaakyat kahit patay ang makina, subukan nyo ang Magnetic Hill sa Laguna. Papunta ito sa Mount Makiling at dito ay tila hinahatak pataas ng mahiwagang puwersa ang sasakyan kapag pinatay mo ang makina. Kahit ang tubig na binubuo sa kalsada, aagos paakyat. Parang nilalabanan ng gravity. May nagsasabing optical illusion ito. May iba namang naniniwalang may sinaunang engkanto na naglalaro ng isip. Ano man ang dahilan, siguradong kababalaghan ang karanasan mo dito. Number 12, Cemetery of Negativism, Camp John Hay, Baguio. Ito namang sementeryong ito ay nakakatawa kesa nakakatakot. Sa sementeryong ito, nilibing hindi ang tao kundi ang mga negatibong pananaw. Makikita mo ang mga lapida na may nakakatawang epitaph. Ayon sa mga lokal, ang maliit na sementeryong ito ay paalala na dapat ilibing ang mga bad vibes upang magkaroon ng mabuting pananaw sa buhay. Maraming pumupunta rito para mag-selfie at para rin magmuni-muni. Kaiba sa nakasanayan nating pagbisita sa sementeryo, no? Number 11, Nagkarlan Underground Cemetery, Nagkarlan, Laguna. Ito ay sementeryong literal na nakalibing sa ilalim ng lupa. Tinatag noong panahon ng mga Kastila bilang lugar ng libing ng mga praile at kaparian. Ginamit din itong lihim na lugar ng pagpupulong ng mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan. Ngayon, ang Nagkarlan Underground Cemetery ay isang pambansang palatandaang pangkasaysayan at may sarili itong museyong naglalahad ng kwento ng mga bayani. Habang bumababa ka sa madilim na hagdan, mararamdaman mong kasali ka sa isang lihim. Halos marinig mo mga bulungan ng mga katipunero. Number 10, El Fraile Island, Fort Drum, Manila Bay. Ito ay ginawang konkretong battleship noong panahon ng mga Amerikano. Matatagpuan sa gitna ng Manila Bay, malapit sa Cavite. Tila itong nawawalang barko na yari sa bato. Kailangan mong sumakay ng bangka upang marating ang isla at sa pagdating mo ay sasalubong sa iyo ang mga kalawangin at inabandonadong kanyon, mga bakas ng digmaan. Maraming ibon ang nagpapahinga rito, ngunit para sa mga mahilig sa kasaysayan at misteryo,
Ano kaya ang mga lihim na nakabaon sa loob ng konkretong barkong ito? Number 9. Sunken Cemetery, Camiguin. Mula sa isla, dumako naman tayo sa isang sementeryong nilamon ng dagat. Noong 1871, pumutok ang bulkan sa Camiguin at bumaon sa ilalim ng dagat ang buong libingan. Ngayon, isang malaking krus ang nagsisilbing palatandaan ng Sunken Cemetery. Nakalutang sa ibabaw ng asul na karagatan. Maraming taong dinadayo ang lugar upang alalahanin ng mga yumaong nakalibing sa ilalim at upang masdan ang kakaibang tanawin. Ang malumanay na alon at ang krus na lumulutang ay nagdadala ng kakaibang linaw sa tanong. Paano kung kusang magpakita sa iyo ang kaluluwa ng mga nakalibing? Number 8. Mount Makiling, Laguna. Ang bundok na ito ay hindi lamang isang dormant na volcano. Ito rin ay tahanan ni Maria Makiling, ang diwata ng bundok. Ayon sa alamat, pinoprotektahan niya ang kagubatan at pinaparusahan ng mga taong may masamang hangarin. May mga kwento ng hikers na naliligaw o nakakarinig ng magandang tinig na humihila sa kanila sa gitna ng gubat. Kapag mabuti ang iyong hangarin, tsak na ang pagdating mo sa tuktok at ang gantimpalang tanawing sumasalubong sa Laguna. Pero wag mong subukang sirain ang kalikasan. Baka ikaw ang sirain ng diwata. Number 7. Islas de Gigantes, Iloilo. Sa probinsyang ito, may grupo ng mga isla na may kakaibang pangalan. Noon ay tinatawag itong Sabuluwag, ngunit ngayon, ayon sa lumang kwento, nakakita umano ang mga Kastilang ekspedisyon ng mga kabaong na may higanteng buto sa loob ng mga kuweba. Dahil dito, pinangalanan nila itong Islas de Gigantes. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang pinagmulan ng mga buto, ngunit nananatili ang misteryo. Sa isla naman, mararanasan mo ang Tangke Saltwater Lagoon, isang natural na saltwater pool na napapalibutan ng matatarik na bato. Bawal mag-ingay dito dahil ayon sa mga lokal, may mga engkanto na nagbabantay. Number 6. Sohoton Cove, Bukas Grande, Surigao del Norte. Kung mahilig ka sa kakaibang karanasan, subukan mong lumangoy kasama ang mga jellyfish na walang kamandag. Sa Sohoton Cove, daan-daan at minsan libu-libong jellyfish ang iyong makikita. Ngunit hindi ka nito kakagatin dahil nawalan na sila ng sting. Likas na pinaniniwala ang dinala ng dagat ang mga jellyfish dito at dahil walang predator, nawala ang kanilang kamandag. Habang lumalangoy sa Emerald na Laguna na napapalibutan ng makakapal na bakawan at ibon, mapapaisip ka kung anong siyensya o hiwaga ang nasa likod ng paraisong ito. Number 5. Mount Cristobal, Quezon, Laguna. Kung banal na bundok, may tinatawag namang bundok ng mga demonyo. Ang katabing bundok ni Banahaw, ang Mount Cristobal, ay sinasabing sumisipsip ng negative energy mula sa kapatid nitong bundok. Ayon sa mga kwento, maraming multo at maligno ang namamahay dito at may alamat ng mga kasintahang naligaw sa mapangharib na trail at nagpakita bilang multo sa ibang mountaineers upang akitin sila sa kamatayan. Sa kabila nito, marami pa ring umaakyat para sa thrill at para subukang hamunin ang sarili laban sa 5 oras na akyatan ng puno ng putik at hiwaga. Number 4. Mount Banahaw, Quezon at Laguna. Sa kabila ng mapaminsalang kasikatan ni Mount Cristobal, ang Mount Banahaw naman ay tinuturing na banal na bundok. Isa itong aktibong bulkan at ang pinakamataas na bundok sa rehiyon ng Calabarzon. Taon-taon, libo-libong pilgrims ang umakyat dito upang magdasal at mag-alay sa mga sagradong bukal, kuweba at sanktuaryo na may mga simbolo ng Biblia. Sinalaysay na pinakita kay Agripino Lontok ang mga sagradong lugar matapos niyang marinig ang tinig na tinawag na Santong Boses.
Dahil sa labis na pagdagsa ng tao at polusyon, sinara ang ilang trail noong 2004, ngunit hindi pa rin huminto ang mga deboto at mountaineer na pagbisitahan upang maramdaman ang espiritual na energy ng bundok. Number 3. Corregidor Island, Cavite. Sumilip tayo sa isang isla na saksi sa mga madugong labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito, libu-libong sundalong nasawi at sinasabing bumabalik ang kanilang kaluluwa upang magronda. Sa dalampasigan, may mga batong may pulang mantsa na pinaniniwala ang bakas ng kanilang dugo. Sa gabi, kinukwento ng mga lokal ang tunog na nagmamarchang sundalo at mga kaluluwang umiiyak. Ngunit dahil din sa madilim na kasaysayan nito, isa ito sa mga pangunahing destinasyon para sa mga historical na tour. Maaari ka ring sumubok ng night lateral visit sa Malinta Tunnel upang maranasan ang kilabot at alaala ng digmaan. Number 2. Hinatuan Enchanted River, Surigao del Sur. Dito, may ilog na asul na parang hiyas. Ito ang Hinatuan Enchanted River. Fresh river na may sahog na tubig alat. Hindi pa matukoy ng scientists kung saan galing ang alat. Higit pa rito, hanggang ngayon hindi pa rin natatantsyang tunay na lalim ng ilog. Ayon sa mga alamat, ginawa raw ito ng mga engkanto at dito namumuhay ang isang malaking isda na hindi kailanman mahuli. Tuwing tanghali, pinapatigil ang mga taong naliligo upang panoorin ang paglutang ng mga malalaking isda sa ibabaw ng kristal na tubig para sa kanilang feeding frenzy. Totoo man o hindi ang mga kwento, hindi mo maikakaila ang mga malaparaisong ganda ng Enchanted River. Number 1. Biringan City, Samar. Isang lunsod na baka hindi mo kailanman makita kahit gaano ka pa kagaling maghanap. Ang Biringan City sa Samar ay kilala bilang The Black City or Invincible City. Sinasabing matatagpuan ito sa pagitan ng mga bayan ng Gandara, Tarangnan at Pagsanghan. Ayon sa mga folklores, ito ay kaharian ng mga engkanto na nakatira sa ibang dimensyon. Sinasabi ng mga nakapagsabi na nakapunta sila na nakakita sila ng isang napakasiglang modernong syudad na may mataas na gusali at technology na lampas sa ating panahon. Nilarawan din ang mga residente dito na nakaitim at walang guhit sa itaas ng labi. Sinasabing inaanyayahan lamang ang mga bisita at may panganib na hindi na sila makabalik. Totoo man ito o hindi, ang Biringan ay nananatiling alamat na nagpapakiliti sa imaginations natin. Saksi sa walang sawang paghahanap ng tao sa mga hiwaga ng mundo. At yan di fam! Ano man ang iyong paniniwala na patunayang bahagi na rin ng kultura ng ating alamat at kababalaghan ang mga lugar na sinabi ko. Maging ito man ay galing sa agham o kasaysayan o panitikan, ay nagpapalalim ito ng ating pagkakilala sa sariling bayan. Kaya, kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment sa Islang Pantropiko. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!